The Department of Health has reported a surge in measles cases in Metro Manila. As of March 15, measles cases has climbed to 368, more than 3 times the 117 cases recorded during the same period last year. Many of those infected did not receive complete vaccine doses. DOH Metro Manila Regional Director Dr. Lester Tan pointed to vaccine hesitancy as a key factor, noting that some parents fear side effects or lack awareness of the vaccine's benefits. Under the Bakunahan sa Purok ni Juan, a measles catch-up immunization activity, the DOH plans to vaccinate 435,576 children in Metro Manila alone. Nearly 50,000 have already received their shots. Now, to further discuss that, we have infectious disease expert Dr. Ronjin Solante joining us here via Zoom. Good morning, Doc. Thanks for joining us again. Good morning, Angela, and good morning, Angelo. Doc, aside po from Metro Manila, may iba pa po bang mga lugar sa ating bansa na meron pong pagtaas ng kaso ng measles? So far ngayon, Angela, ang nakikitaan pa lang based on the surveillance data ngayon, sa Metro Manila pa lang, no? But itong mga kaso namin ngayon sa San Lazaro, no? We have reported already from January to March. We already have like 79 cases of measles. And, there are also those, majority pa rin mga bata, no? But some of them are not just in Metro Manila, ha? Galing to iba ng mga probinsya, kagaya ng Bulacan, no? Cavite, and the other nearby provinces, no? Kasi mas gusto naman talaga nila pumupunta dito sa Manila, no? Although majority dito are coming from the National Capital Region, pero I cannot discount the possibility that this is also occurring. Siguro nationwide din to, no? Kasi lang ang nakikita lang natin magandang surveillance dito sa Manila, but I believe hindi lang to sa Manila, it could also be in other regions. Doc, well, matagal na itong measles sa atin, no? And until now, it's still persistent. But how do we really determine as an individual if may measles nga ako? Because sometimes mistaken for an allergy, sometimes mistaken for something else, diba? So ano yung pinaka-basic na makikita ko na, oops, may measles ata ako? Well, Angelo, no? Bigyan lang kita ng example, no? May mga adult kaming nagka-measles, 24 years old, 30 years old, 32, no? And sometimes, ang akala lang talaga, tama ka, no? Allergic reaction lang yan. But when you get to see them, no? Ang unang clinical manifestation yan, may lagnat yan, no? 2 to 3 days before the appearance of the rashes, no? Okay. Then, lalabas na yung mga rashes, mag-uumpisa yan dito sa noo, pababa yan, hanggang dito sa tiyan, pag dumadami na yan, hanggang sa paa. And usually, pag dumarating na yan sa paa, nawawala din yung lagnat, no? Tapos, walang ganang kumain, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Compared to an allergic reaction, ang allergic reaction is really makating-makati at wala kang ibang nararamdaman. While this one is, meron kang other symptoms na talagang tukoy doon sa mga tinatawag natin na mga systemic viral infection. Yan, Doc, ang isang critical pa dito is the moment you think and you mataas ang pakiramdam mo na may measles ka, ano ang next move mo? Do you go then to a hospital or a clinic na, kasi kung hindi ka careful, baka makahawa ka ng iba eh. Number 2, paano yun, Doc, kung hindi ka sure kung nagkaroon ka ng vaccine nung bata ka? Okay, so yung unang tanong mo, kadalasan sa measles kasi, especially sa mga adult, it usually are uncomplicated, no? So ibig sabihin, pupunta ka lang ng hospital, pag masakit na yung ulo mo, sumasakit yung tiyan. So meron din tayong tinatawag mga warning signs, no? Or yung nagsuka. So kailangan mong pumunta kasi merong ganong mga complications ang measles na pwedeng pupunta rin sa brain, pwede ka rin magka-measles pneumonia. Sa bata kasi, mas mataas ang severity dahil bata sila. Common sa kanila yung measles pneumonia. Kaya ang bata, para sa akin, lahat ng bata pagka nagka-measles, dadalhin ka agad sa center or sa hospital para lang masuri at titingnan kung wala bang mga signs na severe measles sila. Tapos yung pangalawa mo, Angelo, yung bakuna, no? Yeah. Now, itong mga majority of those children na nagka-measles, wala talagang mga bakuna yan or hindi na kumpleto yung dose ng bakuna. Sa mga adult naman, maski bakunado ka na doon ng pagkabata mo, it doesn't also protect you 100%, no? But chances are, mas less ang chance na
kung nakompleto mo yung bakuna mo nung bata ka, na magka-measles ka. Doc, could you tell us more about itong tinatawag na bakunahan sa purok ni Juan? How will this effectively address the problem na talagang tumataas po yung cases po ngayon ng measles natin? Knowing na isa po sa key factors dito yung hesitancy ng mga magulang na all of a sudden, dati naman may mga nagpapavaccine na ng measles eh. Then all of a sudden ngayon may hesitancy na sila ulit. Yes, malaking bagay itong bakunahan ng Department of Health, yung catch-up vaccination. Ito yung vaccination program na kung sa tugmang edad hindi ka nabakunahan, pwede ka pa rin mabakunahan late stage ng pagkabata mo. So ibig sabihin, 2 years old and below or 3 years old, hindi ka nabakunahan, tapos ngayon ka lang na meron tayong awareness sa bakuna, pwede pa rin yan. Para naman ma-increase natin na hindi ka magka-measles, because once you have this clustering of cases of measles, tapos maski 7 years old ka, 8 years old ka, tapos wala kang bakuna, pwede ka pa rin magka-measles at pwede rin complication. Now, on the part of the vaccine hesitancy, at meron akong dito, ang tingin ko dito, this is something of a positive dahil tumataas yung information, awareness natin, education sa bakuna, di ba? Naalala mo yung COVID, naalala mo yung mga influenza vaccine. Ang mga nanay ngayon, very aware na sila sa mga bakuna. Now, at the end of that awareness, nakikita din nila yung mga, alam mo naman, itong mga tao, may mga, ang bakuna, ganito, may mga bad effect, no? So, nandun pa rin yan sa kaisipan nila yung experience with COVID, experience with vaccine. So, this is a challenge, no? But for me, kung ako yung Department of Health, I will address this positively by, again, giving a good information, educating at the community level para naman ma-edukado, because every year we have new generations of mothers na hindi naman alam nila na ganun kataas yung awareness nila about bakuna. So I mean, this is something good, but we need to ramp up our activity in terms of educating and ipakita talaga ano ba ang benepisyo ng bakuna. And this is the benefit of the vaccine. It will save life, it will protect you against the complications of measles. At saka ito po binibigay po, may mga libreng measles na bakuna po sa mga di ba, mga barangay health centers. Yes, Angela, pag bakuna galing sa Department of Health sa mga barangay health center, libre talaga yan. Walang bayad yan. Siguro na lang po, advice po sa mga magulang, and of course para po maiwasan din po na kumalat pa ang measles po. Yes, so this is something na lahat ng mga magulang, bigyan natin ng importansya ang mga bakuna. Hindi lang measles vaccine. Lahat ng mga bakuna na binibigay sa health center, dapat bakunahan natin yung mga bata. Kasi sila yung vulnerable population. Ayaw nating magkakomplikasyon lang. Ayaw nating magiging madala sa hospital. So, ang bakuna ay libre. Ito will save lives. So, inanyahan natin lahat ng mga mothers. Please bring your children, especially yung mga hindi pa nabakunahan. There is a catch-up vaccination program ng DOH. Dalhin natin sila doon sa mga center. All right. Thank you for that. Infectious disease expert, Dr. Rontjean Solante.